Isang problem lang solve natin para hindi tayo ma-overwhelm. Ma-overwhelm. Yes. Kasi, Mahirap to eh. Kaya isahan na lang. Solve natin graphical saka simplex. Para so yun. Wait. Ako na lang mag-record or ikaw, Mark? naka-record siya par. Sa atin lahat to. Yung sa link. Naka-record. Sige. Oo. Ito lang yung note ko. Yun. Sabi, share screen ko. Pwede ko yatang annotate itong naka-share screen. Ayan. Pwede mo mag-annotate dito. Check. Mukhang hindi. Sabi niya, ito na lang. Sabi, a company make two kinds of leather belt. Belt A tsaka belt B. Sabi, belt A is a high quality belt and belt B is of lower quality. The respective profits are 4 rupees and 3 rupees per belt. Tapos the production of each of type A requires twice as much time as a belt B or belt of type B. And if all belts were of type B, the company could make 1,000 belts per day. The supply of leather is sufficient for only 800 belts per day, both A and B combined. So belt A requires a fancy buckle and only 400 of these are available per day. So there are only 700 buckles a day available for belt B. Sabi, what should be the daily production of each type of belt? Formulate this problem as an LP model and solve it using simplex method. Okay. So sabi, meron tayong dalawang product. So, develop muna natin yung table ng ano natin. So, yung decision variable natin, let x sub 1 is yung first type ng belt, number of belt A, yung belt A natin yun. Tapos yung x sub 2 is yung number of belt B. And then, yun. So, belt A, dito siya. Belt A is yung x sub 1. Then, belt B, sub 2. Naka-freeze ba? Hindi man siya sa akin. Di man. Sige, okay. Kay Chloe, okay lang ba? Baka naka-freeze siya. Yung shadow ba dito, okay lang? Yes. Di naman siya blind spot. Yun. Tapos, belt A, belt B. Tapos, yung capacity. Ito yung capacity natin. Or yung requirements. And then, sabi niya dito, the company makes two kinds of belt A and belt B. So, the respective profits are 4 rupees o yung profits natin dito noon. 4 rupees and then 3 rupees per belt. Respective. So, ibig sabihin, magkasunod. Tama yung ano niya, A and B. The production of each type of A requires twice as much time as a belt of type B. And if all belts were of type B, the company could make 1,000 belts per day. So sabi dito, nagre-require daw siya ng twice as much yung type A ng time kumpara dun sa type B, sa belt ng type B. So dito, magiging 2 nun siya. So time, dito, sulat natin sa gilid time. So sa belt A, twice daw siya. And then, normal lang siya dun sa belt B. Ay, wala palang B ito. Belt B. Tapos, and if all belts were of type B, kung lahat daw ng belt ay ginawa, ay type B, pwede daw, yung company daw, makakagawa siya ng 1,000 belts per day. So, 1,000. So, yun yung max na production ng company. So, it could be less than that. So, less than or equal siya. The supply of leather is sufficient for only 800 belts per day. So, if daw yung both A and B, kinumbine natin, kaya daw niyang mag-supply ng 800 belts per day. So, yung supply, kapag kinumbine natin yung belt A and belt B,
supply natin is 800. So, sabi niya dito, sufficient. So, ibig sabihin, it could be lesser than that. It could be less than or equal ng 800 volts per day. So, belt A requires a fancy buckle. So, yung buckle natin, lagay natin dito, buckle. So, meron tayong buckle A tsaka buckle B. Kasi belt A and belt B. So, sa buckle daw ng belt A, it requires a fancy buckle and only 400 of these are available. So, 400 daw sa belt A. So, dito blank siya. So, less than or equal ulit. Kasi yun lang daw yung available per day. Hindi siya pwede na magpas doon. And there are only 700 buckles a day available for belt B. So, 700 naman dito sa belt B. Dito blanco. Less than or equal. So, yun yung table natin. And then yung objective function natin is what should be the daily production of each type of belt? Formulate this problem as an LP model and solve it. So, yung objective function natin is to maximize profit, which is ililabel ko as letter Z. So, 4 rupees, then X sub 1, kung saan siya under, and then plus 3 rupees, X sub 2. So, subject to, constraint natin, first constraint is ito. So, 2x sub 1 plus x sub 2 is less than or equal to 1,000. Ito yung time. Available time. Tama ba? Available time ba? Sulat ko. Time na lang. Sulat natin. Time. First constraint. Then second constraint is yung supply. Pag daw kinumbay natin, x1 plus x2 is less than or equal to 800. So, yun yung supply. And then, sa buckle A is x1. And then, wala dun sa x2. So, less than or equal to 400. Then, sa buckle B, x2 naman siya. x2 less than or equal to 700. And for our non-negativity, x1 and x2 must be greater than or equal to 0. So, ito yung non-negative. Ayun. Tapos, pag sa simplex method, kailangan ayusin muna natin yung mga equations natin. So, dito sa simplex method na diniscuss kamakailan ni ma'am, pwede lang siya for maximization. So, lahat ng mga problem, expect natin na maximize lahat. Kasi kapag minimization, ibang method yon. Alam ko is big M method yun, tawag nila doon. And then, separate method yon, kaya hindi siya applicable dito sa ganitong method. Tapos, kapag less than or equal, yung mga dinadagdag, introduce natin yung slack variable. So, yung slack variable, ginagamit natin siya kapag yung mga na-encounter natin equation is less than or equal. Kapag yung slack variable, ibig sabihin, yun yung mga unused resources natin, yung mga hindi nagagamit na resources or yung mga excess na resources. Kapag greater than or equal naman, yung na-encounter natin, tawag nila doon is surplus variable. Yun yung gagamitin natin kapag naka-encounter tayo ng greater than or equal. Ibig sabihin ng surplus variable, siya yung negative slack variable. Tawag nila doon. So, kapag equal yung na-encounter natin, add natin artificial variable. So, in this case, less than or equal sila lahat, kaya slack variable yung gagamitin natin. So, before tayo mag-develop ng tableau, kasi mayroong mga tableau, kailangan ayusin muna natin yung mga equation natin. So, balik tayo dun sa objective function natin. Na kapag meron kang 4 rupees, and then x sub 1 plus 3 rupees,
x sub 2. So, wala kang slack variable na i-add dito. So, lahat ng mga slack variable mo, 0. Mamaya, add natin sila. Pero ayusin muna natin yung sa constraint. So, sa constraint natin is 2x sub 1 plus x sub 2. And then, lahat ng mga inequalities, gagawin nating equation. Pero dito, gagawin ko muna is mag-add na tayo ng slack variable here. So, meron na tayong S1 and then equal to 1,000. Then, dun sa second is x1 plus x2 plus 0s1 naman. Wala tayong, so dun naman siya sa s2, slack variable 2. 0s1, ay dito kasing s1, kaya dito 0 na siya. So, dito s2 naman. And then, the third constraint natin is x1. Tapos, wala na tayong slack variable dito. So, 0s1 plus 0s2 ulit. And then, s3 na tayo. Slack variable 3. So, equal to 700. Wait, nakalimutan ko rin to. Kailangan din ng, ay wait lang, 400 pala to. Tapos ito, 800. And then yung last is yung x sub 2 natin plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 ulit. And then dun na siya sa s4, yung slack variable natin. Equals to 700. And then bigyan ko lang din ng 0 to para labelan natin. 0s4 s4. Gayun din dito sa objective function natin. Wala siyang diretsa na slack variable, kaya 0 lahat to. So, yun. So, okay na yung slack variable natin. Pwede natin gawin yung tableau. So, start natin yung tableau. Wait lang. Introduce muna natin yung parts ng tableau. So, dito yung CJ natin. Ibig sabihin sa CJ, ito yung cost. So, meron tayong arrow dito, meron tayong arrow dito. First part ng tableau is yung solution mix. Dito yung solution mix. And then, yung sa lalim niya is yung slack variable. Kung ilan yung slack variable natin. So, S1, S2, S3, and then S4. Hanggang S4 siya. Tapos, kung ilan yung decision variable natin. So, dito naman yung decision variable X1, X2. Hanggang X2 lang siya sa case na to. Tapos, yung mga excess or yung mga slack variable natin. So, S1, S2, S3. Kung dito hanggang S4 tayo, kaya S4. And then, yung quantity, dito siya. Quantity. So, dito sa CJ, yung cost natin, magbabasa tayo dun sa objective function natin. So, yung objective function natin, meron tayong 4 rupees sa x sub 1. Sulat ko yung 4 dito. Then, 3 rupees sa x sub 2. And then, the rest, 0 siya. So, 0, 0, 0, 0. Same is true here. Since 0 lahat ng slack variable natin, 0 lahat to. So, wala pa tayong dito, profit, kasi ito yung starting resources natin. Wala pang ginagawang production, wala pang nangyayari. Kaya yung profit natin dito, expect natin na 0. So, itutuloy ko yung equation natin or i-input ko muna yung mga nandito sa loob. So, yung x1 ko sa first constraint is 2. And then, 1. Tapos, first slack variable. And then, second slack variable natin, 0 din. Tapos 0 and then 0. Tapos, yung sa second row natin, meron tayong 1. So, okay na tong first row. So, meron tayong 1. 1, yung 0 yung slack variable natin sa S1, 1 sa S2, then 0 na. Okay, yung quantity, nakalimutan ko na. 1,000 and then 800. Tapos sa slack variable 3,
So, okay na to. Hanggang sa 3 na tayo. So, 1, 0, 0s sub 1, 0s sub 2, 1s sub 3, and then 0s sub 4 with 400 quantity. And then, sa last row, okay na to. So, last row, 0, 1, and then 0, 0, 0, and then 1. Then 700 siya dito. Parang ano siya, Ghost Jordan, doon sa matrix natin. Actually, matrix lang to. Meron lang siyang mga label. Nilabelan lang para, bigyan ko lang ng time dito para hindi siya nakakalito. So, yun. So, katapos natin nakuha to, kunin na natin yung ZJ. Yung Z, letter Z. Yung ZJ natin, ito yun. Yun yung profit. Yung profit na kinukuha natin. So, solve natin yung ZJ, if multiply natin yung cost dito, times yung per column ng, yung column nito. Like, 0 times 2 plus 0 times 1 plus 0 times 1 plus 0 times 0. So, yun yung for column 1. And then for column 2 and column 3 and so on and so forth. So, try natin. Lagay doon. So, dito, 0 times 2 plus 0 times 1. So, 0 na lahat yun. Expect natin na 0 kasi 0 na lahat to. So, 0 ko na lahat. Pati dito, 0. So, meaning, yung profit natin dito, ito, wala pa. Wala pang nangyayari kasi hindi pa nga natin. Wala pang production at this state. Kaya, yun. Tapos sa CJ minus ZJ, yun yung last part ng column. Yung isa-subtract lang natin ito, and then yung nakuha natin dito. So, 4. 4 minus 0 is 4. 3 minus 0 is 3. 0, 0, 0, 0. Ganito, wala. So, dito yung goal natin, una, kailangan yung Q natin is to stop there is dapat less than or equal to 0. So, yung Q to stop. That's our Q to stop. If lahat ng nasa row na ito is less than or equal to 0 na. Kaso, dahil dito, positive sila, so, kailangan muna natin kunin yung entering variable. So, introduce ko yung sa entering variable natin. Yan. Sa entering variable natin, siya yung highlight ko na yellow. So, yung entering variable, siya yung most positive dito sa pinakababa, sa CJ minus ZJ. Kapag nakita kayo ng most positive, siya yung entering variable. Kaso, kapag may instance na may makukuha kayo, kunwari, 4 to, tapos 4 din to, example, parehas silang 4, kukunin mo yung pinaka-left sa pinaka-left. So, kung 4 to, and then 4 to, kunin mo itong row na, ay yung column na to. Kahit may 4, kunwari, ito naman yung 4, 0 to, 4 to, then 4 to, kukunin mo ito. Kasi, yun yung pinaka-left. So, ito yung entering variable natin. So, highlight ko siya ng yellow. Yellow. Ito yung entering variable. EV. Sabihin ko na ng EV. Entering variable. So, ito yung iba, tawag nila dito is pivot. Pivot column. Then, mga iba key column. So, sa atin, tawagin na lang natin na entering variable. Tinatawag siyang pivot column kasi kukunin natin yung ratio dun. Dito tayo magbabase sa ratio ng quantity divided by nung pivot column natin, which is ito, yung entering variable. So, 1,000 divided by 2, yun yung 500. So, 500 siya. Tapos 800 divided by 1 is still 800. Then 400 divided by 1 is 400. Lastly is 700 divided by 0. Undefined yun. So, pero consider pa rin natin siya as 0. So, dito naman, kung meron tayong entering variable, siya yung most positive. Dito, kukunin natin yung least positive. Pero hindi natin kukunin yung negative.
Kung makakuha man tayo negative dito, hindi natin siya isasama. Pero dahil dito, this negative yung kukunin natin, bali, ito yung least negative, so 400. So, ito yung magiging leaving variable natin. So, ano ko lang. Wait. Highlight natin ang blue. So, ito yung magiging pivot element natin or yung leaving variable. So, LV. Meron tayong EV, siya yung LV. So, mangyayari, itong X1, nung pupunta siya dito, tapos itong S3, aalis na siya. Kasi leaving variable siya. Wait, check ko lang yun dito sa notes ko if tama yung ginagawa natin so far. X2, ano naman, two, 1, 1. Oh, tama naman. 4300. Okay. So, yun. Yun yung leaving variable natin. So, yung mangyayari niyan, bali kung saan nag-intersect si entering variable tsaka si leaving variable, which is ito, dito sila nag-intersect. Okay na siya kasi kailangan yung goal mo maging 1. Ito. Pero kung hindi siya 1, for instance, ito yung naging key element mo kung saan nag-intersect yung blue tsaka yellow highlighter. Kailangan i-divide mo lahat ng mga to ng 2 para maging 1 to kasi 2 divided by 2, 1. So para siyang um, echelon form yung sa advanced math natin. Ano tawag nila doon? Gaussian elimination. Parang ganun siya. So dito, goods na siya. So assume ko na yung old R3 o row 3 ay yung ayun yung R3 natin. So parehas lang siya kasi 1 na nga. The rest, kailangan yung mga ka-column niya, ito, and then ito, maging 0. At maging 0 sila lahat. So, sa case na to, okay na to, ito hindi pa 0, ito hindi pa rin 0. So, kailangan maging 0 yung mga yan. So, ang gagawin ko is, ito, yung row 1 natin, i-multiply ko muna yung old row 1, ay sasubtract ko muna siya dun sa R3 natin. R3, itong key element, new R3. And then, i-multiply ko siya ng 2. Then, yun yung magiging new row 1 natin. Bakit? Kasi magiging 0 nun to. Itong 2 natin. So, kailangan yung old ko na row 1, which is yung 2, minus 2 times yung key element ko, which is yung R3, ito. Yun yung magiging bagong row 1 ko. So, mangyayari is, so ito, 2 minus 2 times yung R3 ko is 1 equals to 0. And then dito naman, 1 minus 2 times 0 equals to 1. And then, pares lang, 1 minus 2 times 0 is 1. Tapos, ito, 0 minus 2 times 0, 0 pa rin. And then, 0 minus 2 times 1 is negative 2. Then 0 minus 2 times 0 is 0 pa rin. And then 1,000
minus 2 times 400 is 200. Tama, 200 siya. 1,000, 2 times 4, 800. 1,000 minus 800 is 200. So, 200 siya. So, 0, 1, 1, 0. So, yun yung bagong row 1 mo. 0, 1, 1, 0, negative 2, 0, 200. Wait lang, next paper tayo. Pero save natin ito para hindi siya. Bali yung row 1 ko, mapapalitan na siya. So, okay na tayo sa row 1. So, goods na tayo sa row 1. Magiging 0 na to kasi ito yon. Ito naman, gagawin din natin siya 0. So, bagong sa row 2 tayo. So, sa row 2, simply, sasubtract lang natin siya. So, old row 2 minus yung R3 natin, yung pivot or yung key element to. R3, new. Siya yung bagong row natin. So, mangyayari is, wait lang, paano ko papakita? Ayan ko na. So, yung mangyayari is, yung row 2, is ito, 1 minus 1 is equals to 0. Then 1 minus 0 is equals to 1. 0 minus 0 is equals to 0. 1 minus 0 is equals to 1. 0 minus 1 is equals to negative 1. And then lastly is 0 minus 0 is equals to 0. And 800 minus 400 equals to 400. So, yun yung bagong mga row 2 natin. And then, yun, okay na. Hindi na kailangan kasi 0 na siya. So, doon na tayo sa tableau 2. Sa tableau number 2 na tayo. Ito yung tableau 1 natin. So, yung tableau 2, starting sa CJ, sa cost, and then solution mix, X1, X2, S1, S2, S3, then S4. And then, dito sa solution mix, sa solution mix natin is S1, then S2. Tapos ito, yung S3 natin, since siya yung leaving variable, aalis na siya dito, papalitan siya ng entering variable natin na X1. So, X1 na siya dito. X1, then S4. So, yung sa taas, magiging 0 na to instead of 4. Kasi nga, lumipat na siya doon. So, 0, 3, 0, 0, 0, and then 0. And then dito naman is 0. 0 pa rin sa S1, 0 pa rin sa S2. Sa X sub 1, yung 4 na yun, mapupunta na siya dito. 4, then 0. So, dito yung quantity pala. Lagay natin yung quantity. So, for new row 1, so 0 siya dito. 0, then 1, then 1, 0, 0, 1, 1, 0. And then 0, 1, 1, 0. Negative 2, 0, and then 400, ay 200 rather. And then sa new S2 natin, or row 2, ito siya. So 0, 1, 0, 1, negative 1, then 0, tapos 400. Tapos yung the rest, copyin lang natin kasi wala naman tayong binago. Yeah, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Then 400. And 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tapos 700. Yun. So, okay na yung tableau 2 natin. Ay, nakakaano siya.
marami ng proseso ang simplex. Anong 4x sub 1? Yung nakuha mo doon, yung X sub 1, tapos yung sa CJ, yung sa gilid, yung sa left. Ito? Yan. Yan. Paano nakuha yan? Ulit. Ito, kasi 'di ba dito ito yung entering variable natin, yung yellow. Leaving variable is yung blue. So, entering variable natin, ito x sub 1, so itong 4. Tapos ito, alis na to dito. So, yung 4 na yun, mapupunta siya dito, yung x sub 1 dito. Thank you. Yan yung tanong ko kanina eh. Nalilito pa rin ako eh. Thank you. Ayun. So, 4x sub 1 and 1, 0, 0. Ayun. So, yung first step natin ulit is tingnan na natin yung profit muna natin kung may nangyari ba. So, ZJ. So, kanina yung starting profit natin is 0 kasi nga wala pa tayo. So, sa first tableau natin or sa second tableau natin, check natin if may nangyari na sa profit. So, yung formula is 0 times 0, yung summation of yung multiply. Pag minultiply mo to din, yung summation. So, 0 times 0, 0 din, plus 0 times 0, 0 pa rin. 4 times 1, plus 0 times 0. So, 4 lang siya. Right? And then, dito naman, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0 pa rin. Dito, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 4. And then 0, 0, 0, and then 0 ulit. Tapos dito is 200 times 0, 0. 400 times 0, 0. 4 times 400 is 1, 6. And then 700 times 6. So meron na tayong 1, 6. 1, 6 rupees. So may nangyari na dito sa part na to. And then, multiply natin si CJ minus GJ. Tignan natin. So negative 4, positive 3, 0. Dami 0, no? Tapos, ayun. So, yung sabi ko kanina, dapat maging less than or equal to 0 yung mga task mo. Itong CJ minus GJ. Ibig sabihin, mag-stop na tayo kapag gano'n. Kaso dito, hindi pa siya less than or equal to 0, meron tayong positive integer. Kaya kailangan may eliminate or kailangan kunin muna natin yon. So, ibig sabihin, pwede pa nating ma-improve yung dito, yung sa simplex method natin. So, i-highlight ko ulit siya ng yellow. So, yun yung entering variable mo, EV, yung EV natin. And then, siya din yung, at the same time, siya din yung pivot column. So, doon tayo sa ratio, balik tayo sa ratio. So, sa ratio natin, kung siya nga yung pivot column natin, ratio, yung formula niya is quantity divided by yung pivot column. So, 200 over 1 is 200. And 400 divided by 1, 100 pa rin. Tapos, 400 divided by 0 is undefined or 0 natin siya to treat. And then, 700 divided by 1 is 700. So, kunin naman natin dito is yung minimum, yung least positive. So, yung least positive natin is yun, yung 200. So, siya yung magiging leaving variable natin. Ibig sabihin, alisin na natin siya kasi nga siya yung pinakamababa dito. Yun. So, pinakamababa siya. Kaya, kailangan natin kunin yung key element kung saan nag-intersect yung leaving tsaka entering variable. So, leaving tsaka entering variable natin dito siya sa 1. So, 1 na yon kaya okay na. And then the rest, yung mga ka-column niya, kailangan maging 0. So, gagawin natin is yung row 2, kailangan maging 0 to, itong ka-column niya. So, row 2, old row 2 natin, is simply, sasubtract lang natin sa R1.
row 1. So, sulat ko lang dito na yung R1 natin, old, just equal to R1 na new, bago. So, yun. R1 new, then yun yung magiging new R2 natin. So, gagawin is 0 minus 0. So, 0 minus 0 is 0. 1 minus 1 is 0. 1 minus 0 is 1. 0 minus 1 is negative 1. Then negative 2 minus negative 1 is negative 1. Tapos 0 minus 0 equals to 0. Eh, tama ba? Baliktad yata yung ginawa ko. 0 minus 0, 1 minus 1, 0 minus 1. So, 0 minus 1. Kasi R2 pala. So, 0 minus 1 is negative 1. And then 1 minus 0 is 1. 1 minus 0. Then, ito naman, negative 1 minus negative 2 is positive 1. So, positive 1. Then 0 minus 0. Then lastly is 400 minus 200 equals to 200. So, yun yung bago mong row 2. Then lastly, yung row 4 natin. So, row 4, yung old row 4 natin, subtract natin ng yung key element, pivot element natin is yung 1, row 1. Ano yung magiging bago mo row 4? Yung, wait lang. Row, here. May tanong lang ako, di ba apat sila, S1, S2, X sub 1, S sub 4? Ngayon, paano mo malalaman if yun yung papalitan? Like, example, kanina nalaman natin na yung papalitan pala yung S3. Ngayon, yung S4 naman, buti S4 yung pinili. Anong S4? Ayun, yung sinasolve mo yan, yung R4, old, Ito? R1, yan, na nakuha sa S4. 4 ba yan? Hindi. Lahat ng to gagawin mo lang 0. And then, papalitan mamaya, itong kung saan X sub 2, sa yung pinaka-lowest, yun yung papalitan. kung saan nag-intersect yung dalawang natin. So, yung X sub 2, mapupunta na siya doon. Then yung 3 na yun, doon siya mamaya sa tableau 3 natin. Kung saan So, sila bali, nag-intersect. kung sino yung parang nag-mimit, doon yung papalitan na row, no? Kaya entering variable, ibig sabihin, siya yung mag-enter sa new row na to. Ito, yung leaving variable, aalis na siya. Okay. Kaya entering and leaving. Thank you ulit. Siya ulit sa isturbo. Sige lang, tama. Okay lang yun. Tapos, ayun, sa row, ito yung mga row na to. Sana natin to, no? Sa reduced echelon form or reduced row echelon form. Sa Gauss-Jordan elimination. Kaya, yun. Recall lang sa advanced mathematics. And then, ano pa? So, row 4 natin is 0 minus 0 pa rin. So, 0 pa rin yun. Dami yung 0. Then, 1 minus 1, 0 pa rin. 0 minus 1, negative 1. Then, 0 minus 0, 0. Then, 0 minus negative 2 is positive 2. Then, 1 minus 0, 1. Then, 700 minus 200 equals to 500. So, yun yung tableau 2 natin. Wait, check ko yung notes ko. Baka mali yung sinasolve natin. Okay. So, yun. Yun yung, so, naging 0 na to. So, ready tayo for tableau 3. Tableau 3. So, sa CJ natin, balik tayo sa CJ. And then, sa solution mix. X sub 1, X sub 2, S sub 1, S sub 2,
S sub 3 and S sub 4. Then quantity. Then ang solution mix natin is S sub 1. Ay, hindi. Wait lang. Kasi, dahil yun na nga yung, natin, living variable. So, magiging X sub 2 na siya. So, X sub 2, yun dito is 3. 3 na siya. S sub 2, X sub 1, then S sub 4. 0, 4, and then 0. Tapos dito sa CJ, 0 na lahat yun. Kasi ito nga umalis na. So, 0, 0, 0. Tapos sa new, ay sa old row 1 natin, palis lang sa new. 0, 1, 1, 0, negative 2, 200. Bigyan ko lang ng 9. Tapos, sa row 2, nag-iba na tayo ng row 2. May bago tayo row 2. So, 0, 0, negative 1, 1, positive 1, 0, and then 200. So, sa row 3, same lang. Kaya wala tayong babaguhin. 1, 0, 0, 0, 1, 0, and then 400. Then, sa last is ito yung bago nating row 4. 0, 0, negative 1, 0, 2, and 1. Then 500. So, check natin yung Z or yung profit natin, ZJ, if okay na siya. Kung tumaas pa or yung profit natin or hindi. Or nag-retain lang. So, 3 times 0 plus 0 times 0 times 4 times. So, 4 to. And this one is 3. Ito naman ay 3 ulit. Then, ito ay 0 to. Then, ito ay negative 2 to negative 6. Negative 6. Plus 4 is negative 2. Negative 2. And then 0. The last one is 3 times 200 is 600. So 600 plus 1,600 is 2,200. Diba? 2,200. So tumaas yung profit natin. Tapos dun tayo sa CJ minus ZJ. So 0 minus 4, negative 4. 0 minus 3, negative 3. 0 minus 3, negative 3. 0 minus 0 is 0. And then 0 minus negative 2 is positive 2. And then 0 minus 2 or 0 minus 0 is 0. So, mag-stop na ba tayo niyan? Or yan yung answer natin. Since nakakita tayo ng positive pa dito, di pa tayo pwede mag-stop. So, kailangan natin i-eliminate yan. Di ba? Kailangan natin mag-stop if lahat ng row na to is less than or equal to 0. So, ito okay na, ito okay na, ito okay na. Ito hindi pa. Kailangan natin siyang gawing ulit. So, sa third iteration natin, kailangan natin itong gawin ulit yung step. So, ito yung entering variable natin. And then, yung leaving variable natin. Tingnan muna natin. So, 200 ratio is 200 divided by negative 2 is negative 100. 200 divided by 1 is 200. Then 400 divided by 1 is 400.
And last is 500 divided by 2, 250. So dito, kukunin natin yung least positive, hindi yung pinakamababa. Kasi kung pinakamababa lang yung negative yung kukunin natin. So i-disregard natin yung negative kasi hindi naman pwede magkaroon ng negative. So kukunin natin yung least positive integer natin. So yun, 200. So dito tayo. So magiging ito yung key element natin. So medyo marami yun yung proseso unlike before kasi ito lahat ng to, ito, tsaka to, kailangan natin gawing 0. So marami siyang proseso. So kailangan ito maging 0 siya. So yung R1 natin, old R1, is gagawin ko is a-add ko siya sa 2 and then yung new R2 natin. So new R2 is yun yung magiging bago nating R1. So, lagay ko lang na yung R2 natin or yung old R2 natin is just equal dun sa old R1. Ay, sa new R1. R2 pala. Kasi, 1 na to. Kung di siya 1, kailangan mo siyang gawing 1. Pero dahil 1 na siya, wala na tayong gagawin doon. So, old R1 plus 2. So, yan. Gawin na natin. So, 0 plus 2 times 0, 0. And 1 plus 2, then 0, 1. Then 1 plus 2, then negative 2, or negative 1, negative 1. Then 0 plus 2 times 1 is 2. Negative 2 plus 2 times 1, 0. And then lastly is, hindi pa pala. So 0 plus 2, 0, 0. Then 200 plus 200 times 2, 2 times 200 is 600. Then, yun. So, naging 0 na yun. Then, dito naman, kailangan din natin siya ulit gawing 0. So, yung old row 3 natin, simply, sasubtract lang natin sa new row 2. Yun yung magiging bagong row 3 natin. So, row 3. So, 1 minus 0 equals to 1. 0 minus 0 equals to 0. Then, 0 minus negative 1 is positive 1. And 0 minus 1, negative 1. 1 minus 1 is 0. So 0 minus 0 is 0. Last is 400 minus 200 is equals to 200. So yun yung row 3. And then lastly, sa row 4, so yung old row 4 natin, kailangan natin i-subtract sa 2 times yung key element natin. Bagong R2, yun yung magiging bagong row 4 natin. So, paano na yun? So, 0 minus 2 times 0 is 0. And then, 0 minus 2, 0 ulit. So, negative 1 minus 2, negative 1. So, ilan to? Negative 1, positive 3, and then, so 2. Tama ba? Calculate natin para ma-check. 3. Tapos, 0 minus 2 times 1 is negative 2. And then, 2 minus 2 times 1 is 0. Then 1 minus 2 times 0 is 1. Then lastly is 500 minus 2 times 200 is 100.
So, yun yung bagong row 4 natin. Ay, saan umabot yung camera ko? Wait lang. So, bagong papel na naman. Sana wala ng tableau 5, no? So, tableau 4 na yan tayo. So, check ko lang. So, yung tableau 5 natin, tableau 4, by CJ, solution mix, x1, x2, s sub 1, s sub 2, sub 3, 4. Then the quantity. And then, yung solution mix natin dito sa baba, magiging x sub 2, then s sub 2. Since nagkapalit to, si s sub 3 and s sub 2, lalagay ko na si s sub 3 dito. S sub 3, and then x sub 1, s sub 4. Lastly is yung, ay hindi po pala last yun. So dito, 3, 0, 4, 0. So dito, 0 na lahat. So yung bagong R1 natin is 0, 1, negative 1, 2, 0, 0, and then 600. Tapos R2 is just the same. So 0, 0, negative 1, 1, 1, 0, 100. So yung R3 natin, may bago tayong R3. Dito tayo nagbe-base. So 1, 0, 1, negative 1, 0, 0, and then 200. And lastly, yung 4, row 4 natin, 0, 0, 2, negative 2, 0 and 1, and 100. So yun yung tableau 4 natin. Check natin ulit yung okay pa ba? Ang haba ng solusyon na to. Kaya sabi ko isa nga lang. Hindi na natin i-graphical. Next na lang ang graphical. Pero yun. So for ZJ is 0 times 3. So ito 4 lang. Ito is 3. And this one is negative 3 plus 4 is 1. And then 3 times 2 is 6. 4 times negative 1 is negative 4. So 6 minus 4 is 2. Then 3, 0, 4, 0, 0, and then 0. Tapos ito is 100 times 3, 1,800. Plus 4 times 200 is 800. So 1,200. 1,800 plus 1,200 is, tama ba? Wait lang. 800. 1,800 plus 2,000, plus 800 is 26. So CJ minus ZJ. So 0 minus 4, negative 4. 3, negative 1, negative 2, 0, 0. So negative na lahat. So nasatisfy na natin yung condition natin if less than or equal to 0 siya. Ang sagot natin is, ay yung simplex natin is mag-stop na yung method natin. So wala nang tableau 5. Thank you, Lord. Tapos, so, paano natin malalaman kung ano yung answer natin? So titingin tayo dito. X sub 1. Yung x sub 1 natin, then kung ano yung quantity niya. Yun. Then si x sub 2, and then kung ano yung quantity niya. And then si Z, yun yung profit natin, yung maximum profit natin. Yun yung quantity niya.
So, yung answer natin, x sub 1 is equals to 200. Ano ulit yung x sub 1 natin sa solution? Check natin. Number of belt A. So, 200 belt A. Tapos, 600 belt B. At yung profit mo nun is 2,600 rupees. So, yun yung final answer mo.